Hindi sigurado. May posibilidad pero maraming hadlang at kondisyon bago matuloy ang trade ni Bong Quinto at Maverick Ann-Missy. Hayaan mong ilahad ko sa inyo ang opinion ko. Ito mga para ko step by step. Ano ang alam natin ngayon? May mga report na gustong makuha ng Meralco si Maverick Ann-Missy mula sa Barangay Ginebra. Pero ayon sa mga balita, hindi nagustuhan ng Ginebrang alok dahil gusto nilang makakuha rin ng karampatang kapalit. Isa na raw doon si Bong Quinto o isang future draft pick. Ibig sabihin, hindi basta-basta makikipagpalit ang Ginebra ng walang kapalit na katimbang o may pakinabang sa kanila. Mga hadlang nga para matuloy ang trade. Sa tingin ko, upang matuloy ang ganong trade kailangan na masolusyonan ang mga sumusunod. Sa pagkakasundo sa kapalit, compensation, return, yan ang ibig sabihin dyan. Kahit gustong makuha ni Meralco si Ann-Missy kailangan tanggapin ng Ginebra ang kapalit kung Bong Quinto ba, draft pick at cash consideration o iba pa na pantay o higit pa sa halaga ni Ann-Missy. Sa tingin nila, contract and salary matching and cap considerations mga pare ko Kung malaki ang kontrata ni Ann-Missy, baka tumalon ang pasanin sa sahod at limitasyon sa paggawa ng roster para sa Meralco. Kailangan tugma ang salary cap o budget ng dalawang koponan. Pangatlo mga pare ko papel, legal at league approval. Kahit magkasundo ang dalawang koponan, kailangan aprobahan ito ng PBA o ng liga. May proseso sila pero tingin kung patas ba ang deal, kung naaayon sa regulasyon at kung walang violation sa mga patakaran. Ang mga interest ng mga player. Minsan kasi mga pare ko hindi lang ang koponan ang may boses. Maaaring may kondisyon o kagustuhan ang mismong manlalaro. Ann-Missy o Quinto, gusto ba nila na lumipat sa kanilang mga koponan? May mga ibibigay sa kanila sa bagong koponan mga pare ko timing at trade deadline. May mga takdang panahon sa liga kung kailangan pwedeng mag-trade, baka hindi na pwedeng gawin sa kasalukuyan yugto o hindi na sulit sa koponan ang magbago ngayon. Ang risk versus reward ng mga koponan. Kailangan isaalang-alang ng Meralco, sulit ba palitan si Quinto para kay Ann-Missy? At para sa Ginebra, sulit ba ibibigay si Ann-Missy para lamang sa Quinto o draft pick? Kapag pakinabang nila ay maliit o may malaking kawalan, baka hindi na sila pumayag. Pwedeng senaryo mga pare ko kung matuloy sa aking hula lang kung magaganap ang trade, maaaring ganito. Ginebra papayag na rin palitan si Ann-Missy kung makukuha nila si Bong Quinto at plus isang draft pick, dagdag na asset. Sa Meralco naman, kailangan nila tanggapin ang package, baka hindi na nila gusto isuko si Quinto kaya magdadagdag pa sila ng ibang asset. Kapag napagkasunduan ito, ipapasan nila ang dokumento sa liga. Susuportahan nila ang paperworks o operational details tulad ng paglilipat ng kontrata, clearance at pagbabago sa roster. Siyempre sa bagong koponan ay magkakaroon ng adjustment ang estilo ng laro, chemistry roles para magamit ng maayos si Ann-Missy o si Quinto sa kanilang bagong koponan. Konklusyon ko lang, para sa akin hindi pa malinaw na tiyak na matutuloy ang trade. Maraming bagay ang dapat pag-usapan at ayusin. Kapalit kontrata, regulasyon, interes ng koponan at manlalaro. Hanggang dito na lang tayo at huwag natin kakalimutan mag-subscribe, mag-comment, like, and share. Then please click the bell para ma-receive ninyo lahat ang aking notification. So see you for my next video. See you for my next vlog. God bless.